Witness sa pagkamatay ni Yusek DPWH Cabral, lumabas na. At ito, mabalik ulit tayo dito sa CCTV footage. Ito na, hawak na ho ng ating mga kakampi. Naku po, grabe to. Pati po yung dokumento. Yung dokumento na pilit na iniingatan na makalabas ng, alam nyo na kung sino yung mga nag-iipit dyan dahil ayaw na ayaw nilang lumabas yung dokumento or mga ebidensya na hawak ni Cabral ay hawak na nga po ng isa sa mga magaling na congressman sa ating Pilipinas. Kaya yung iba dyan ay natatarantado na. Dahil imbis na sa kanila mapunta yung mga ebidensya na yon, dito pa napunta sa isa sa mga tumutuligsa sa kanila. At ito yung witness na nakakita kung paano, kung ano ba talaga ang nangyari kay Yusek Cabral ay nagsalita na din. At ito si Senator Amy Marcos may pasabog, naku po. Ano kaya itong pasabog na to ni Senator Amy Marcos mapatungkol dito sa pagkamatay ni former Secretary Yusek DPWH Catarina Cabral. Tama ba? Catarina Cabral ba? Tingnan ko muna. Yusek Cabral, ex-DPWH Yusek Cabral. Grabe to. Grabe to mga mapapanood natin ngayon, talagang matatawag natin na nakakapanindig balahibo. Nakaka-chukot. Taas ang balahibo ng mga congressman ngayon. Dahil yung iniiwasan nila na kumalat yung mga ebidensya na hawak ni Cabral, naipasa na pala sa mga malulupit na mga congressman at ibang mga senador laban dito sa mga buwaya sa congressman. Sa Congress. Congressman no. O tayo no, syempre hindi tayo nakapag-vlog kahapon dahil nagkaroon po ng okasyon ng ika-27 years anniversary po ng aming grupo dito ng Alegre. Ayan binabati ko ng happy 20th anniversary ang grupong Alegre. So bakit nga ba, ikwento ko lang saglit, bakit nga ba naging Alegre ang pangalan ng grupo dito? Ayan po ay nagsimula lamang sa isang pelikula na kung saan ay true to life story ng Alega Gang. Hanggang sa naging samahan po yan at ito ay talagang kasi alam naman ho natin yung Alega Gang ay medyo medyo tawag dito, medyo hindi magaganda ang ginagawa nila noon. Kaya ang nangyari ay naging Alega na lang yan or grupo lang ng samahan lang pero walang sindikato. At hanggang sa sa salitang Alegre. Kaya happy anniversary dyan sa lahat ng Alegre Senior and Junior. Dapat nga junior ako kasi ako ang bunso sa senior. Kaya dapat sa junior na lang ako. Nagpabata ka pa. So syempre, bago tayo mapunta doon sa mga pag-uusapan natin, dito muna tayo sa mga grabe to, matutuwa kayo ngayong video na to. Kaya dapat i-share nyo ito at i-like itong ating video na to. Dito muna tayo sa pagpanaw ng isang buwaya. Uy, bakit palakpak dapat nakakalungkot? Kasi wala tayong wala tayong sound effects dito na nakakalungkot. Lahat lang dito puro lang pangsaya lamang, no. Pangsaya lang. Tanggalin muna natin dyan si Tatay Digong at ipakita natin to. Uy! Who is this? Shit! Wala akong kinalaman dyan. Ako nga ang nagpa-imbestiga. Sabi ni Marcos Jr. Ang sinasabi dito yung about sa flood control nga. So ibig sabihin parang ligtas ka na porque ikaw nagpa-imbestiga.
Ayan yung gagawin mo ngayong katwiran sa amin. Si Raulo ka ba? You're si Raulo? Porket ikaw nagpapaimbestiga, wala ka ng kasalanan? Eh putang ina, ikaw ang pinakamalaking ambag sa pirma ng mga budget na yan, tapos wala kang kasalanan? You di punggol ka, Marcos? Ha? You eating mannerb. Na naman yung you eating mannerb, no? So, may mga nambabas dyan, mali-mali daw yung pronunciation ko sa English. Sarili kong version to eh. Sa inyo, you getting mannerb. Sa akin, you eating mannerb. Kanya-kanya lang version yan, ha? Gumawa kayo ng sarili nyo kayo mga shadow kayo, palakimero. Hindi, may mga nababasa kasi tayo na, Jane, ano yung sinasabi mong yung eating manner ba? Wala, sarili kong version yun. Bakit ba? Yun ang gusto kong sabihin, yung eating manner. Pero nung masyado ng gas-gas yung you getting manner. Kaya you eating manner na lang. Anak ng timang to si Marcos, pinaglolo ko tayo, no? Oo, porket ikaw nagbuo ng ICI, porket humarap yung anak mo doon, malinis na, di wow. Hindi kami kasing tanga nyo, ha? Na para hindi namin malaman yan. Hindi kami kasing tanga nyo. Huwag kami, iba na lang. Pero in fairness, ang kinis ng mukha mo dito, Marcos, ha? Fresh ka dito, ha? At mag-thank you ka sa nag-edit nitong post na to. Yung nga lang, yung panga nakatabingi pa rin, ha? Tabingi pa rin. Oh, nga pala, bago ang lahat, no? Napansin ko yung damit ko. Oh, maraming salamat sa regalo sa akin ni Master Judea sa aking kaarawan, at ito yung kanyang regalo sa akin, at niregaluhan niya rin yung aking tropa pits na si Omay. Thank you, Master Judea, ha? Sa malupit na, yung ganda. Ha? Diba? Tsaka presko. Presko sa, presko siya sa katawan, tsaka bakat yung mga abs ko. Abs. May abs ba ako? Oh, nakakasawa na mo, Marcos. Lumayas ka na dyan. Ito pa nga. Layas. So, dito naman tayo. Uy! At nabawasan na nga po ang isa sa mga buhaya. At nalungkot nga po si Pastor Benny Abante. Dahil ang isa po sa mga classmate niya sa Tuwadcom ay pumanaw na. Ang tanong, sino ang susunod? Grabe, no? Di sa kapag tinitignan ko yung social media, tas titignan mo yung comment section, titignan mo yung kung ano ba yung nararamdaman ng taong bayan dahil sa pagkawala ni Akop na isang congressman, makikita mo doon parang natuwa pa sila. Parang etong mga buayang to, itong mga politikong mga alam naman natin na involved sa nakawan. Isa sa mga tumarantado sa mga Duterte. At hindi lang sa mga Duterte, kundi sa buong Pilipino, sa buong Pilipinas, imbis na parang, 'di ba, kadalasan na naririnig natin sa mga opinion, sa mga sinasabi ng taong bayan na kapag may namamatay, mabait 'yan. Mabait 'yan, magaling 'yan. Dito kay Akop, hindi eh. Ang sinasabi ay okay lang. Parang okay lang sa kanila na namatay itong si Akop. Grabe kayo. Grabe naman kayo magbigay naman kayo simpatya. Tingnan mo si Benny Abante, nalungkot. Dapat malungkot din kayo. Oo, nabawasan ng isa sa kumakain ng tax nyo. At syempre, hindi lang si Benny Abante ang nalungkot. Pati si Maring Saba Queen. Ayan na nga, Sabi niya, lubos kaming nalulungkot sa pagpanaw ni Congressman Akop. Bilang isang police general, abogado at mambabatas, naglingkod siya sa bansa ng mahusay at may dangal. General pala to si Akop, no? Police general pala to, tas abogado pa. Kutay na police general to si Akop, pero tropa niya yung mga makakaliwa. Kagaya nila Franz Castro, nila si Mr. Attitude na si Paduano.
'Di ba may video pa sila ni Franz Castro na nagpapalakpakan sila matapos niyang matapos nilang ipakulong etong si Attorney Lopez. Contempt, 'di ba? Tuwang-tuwa silang tatlo. Ang tanong, sino kaya susunod? Ay. Puta na. Ngayon parang no? Parang nag-aantay na lang yung taong bayan na sino kaya susunod na mamamatay? Diba? Parang sobrang weird lang at hindi naman din maganda yun na mag-aantay ka na merong mamamatay dahil kasalanan po yun, isang napakalaking kasalanan ho yun na humiling ka na magkamatay na itong mga to. Pero siguro sa sobrang sama na ng loob ng mga Pilipino gawa ng mga nangyaring nakawan, ganyan na lang talaga din siguro yung kasi isipin mo wala na ring ibang solusyon hindi na maibabalik yung pera. Hindi na mabibigyan ng hustisya yung mga Pilipino na mga namatay sa baha. 'Di ba? Hindi na sila mabibigyan ng hustisya. Hindi na maibabalik din yung buhay ng mga kapwa natin Pilipino na namatay dahil sa pagbaha, dahil yung baha na yan hindi magkakaroon ng baha kung walang nangyayaring nakawan ngayon. So, gayon, naiintindihan ko rin yung ibang Pilipino na ganun na lang talaga na parang ipa-Diyos na lang natin. Diyos na lang ang bahala sa buhay nila kung ano bang karma ang ibibigay sa kanila. Pero sa tutusin lang, kahit naman na sa langyaring mga nakawan at sa pagpapahirap sa mga Pilipino, hindi na ho hindi na ho parang wala na hong kapatawaran ang mga nangyayaring nakawan ngayon. Kahit buhay pa yung maging kapalit, wala na talaga. Parang ang kagustuhan ng mga di kasi ang daming namatay 'di ba? Ang daming namamatay sa trahedya ng baha. So yan din yung isa sa mga nakita ko na bakit galit na galit ang taong bayan na imbis na magkaroon ng simpatya dito sa namayapa nga na si Kong Ako. Pero ako po ay magbibigay pa rin ng isang condolence sa pamilya ni Congressman Akop. No, at siguro panapanahon lang din siguro talaga yan. Malay mo si letter R, si letter A, yung iba diyan na kinakasuklaman nyo naman ng mauuna ngayon. Ang susunod si Dilima, medyo matagal-tagal pa to si Dilima. Sabi ni Satanas, tanga na, medyo masama pa sa akin yan. Dapat ako ang pinakamasama dito sa sa teritoryo ko. Pag may mas masama pa sa akin, hindi pa pwede. Kailangan maghirap muna sila bago sila mapunta dito sa lungga ko. Sabi niya si Akop, hindi naman masyadong masama yan, kaya dito muna siya sa akin. May dangal? Siguro yung sa pagiging police general, pwede nating masasabing may husay at dangal si Akop. Pero sa pagiging politiko, sa pagiging mambabatas, parang wala eh. Parang wala eh. Ewan ko lang diba sa Antipolo to? Congressman, mag-comment nga po yung mga taga-Antipolo dyan kung anong nagawa ni Akop dyan sa inyo. Hindi ko rin, wala rin ako masyadong alam dito kay Akop. Ang alam ko lang sa kanya, isa siya sa mga kupal na membro ng Quadcom. Yun lang. Pero rest in peace. Shoutout mo na lang ako dyan kay Satanas, ha? Sabihin mo kay Satanas, huwag siya magpapakita sa akin, baka magsuntukan kami. Eto pa. Ay, grabe. Eto matindi, si Luther King. Si Pork Barrel King. Sabi niya, malaki ang kanyang ambag. Lalo na sa gawain ng Quadcom. Hindi kailanman makakalimutan. Ay oo, hindi, never talaga din. Tama si Martin Romualdez, no? Tamang-tama si Martin Romualdez dito. Hindi makakalimutan ng taong bayan si Akop. Lalo ka na, Martin Romualdez, kung sakali man, lahat naman tayo mapupunta dyan eh. Una-unahan lang yan eh.
Kung sakali man na ikaw ay parang syempre lahat mo wala namang immortal sa atin, di ba? Dumating man yung araw na tumanda na si Martin Romualdez at kunin na rin ni Satanas, hindi ka din namin makakalimutan. Promise yan, Martin Romualdez. Hindi, never. Tatatak ka sa kasaysayan ng Pilipinas na ikaw na kayong pamilya nyo nila at yung mga pinsan mo, pamangkin mo, kayo ang pinakakawatan sa kasaysayan ng Pilipinas. Never namin kayo makakalimutan. Promise. Promise. Hindi namin kayo makakalimutan. Sa dami nyong ninakaw sa amin, naku, hindi. Si Jacob medyo lang to kasi bataan mo lang to. Pero ikaw, Martin Romualdez, kung dumating man yung time na yun nga, ikaw ay kunin na rin ni Satanas, hindi ka namin makakalimutan. Sobra ang sobra yung galing mo sa pagnanakaw. Oo. Iba ka sa lahat. Kung ikaw ang tinatawag na the greatest of all time. Ikaw ang GOAT. Oo, ikaw ang GOAT. Kung sa NBA, ikaw ang GOAT. Greatest player of all time. Oo, ikaw ang GOAT. Ikaw ang the greatest liar. Ano ba English ng kawatan? Type ko nga dito. Wait lang Kawatan. Kawatan in English. Tingnan natin Mahina tayo. Ikaw ang tip. Ano bang tamang bigkas ito? Tip. Ikaw ang the greatest of tip of all time. Yan. English. Ayun pala yung English ng kawatan. Tip. Okay. So, yan ang English ng kawatan, no? Nag-research pa ako para sa iyo, Oo, pero mo, hindi ko alam yung English ng kawatan. The greatest of all tip. Martin Romualdez. Kaya ikaw, promise, tatatak ka sa kasaysayan. Para kang si Hitler. Or para kang si Judas. Para kang si Judas. Ilang siglo na yung dumating. Matanda ka hanggang sa bumalik na ulit yung mga dinosaur sa Pilipinas. Ikaw pa rin ang maaalala ng taong bayan dahil ikaw ang the greatest tip of all time. Ang daming bagsag sa kanya. Tambaluslos, the pork barrel king. Grabe ano daw? Tsaka yun yung sinasabi mo, hindi namin makakalimutan sa Quadcom ako po, isa din yan, totoo. Hindi rin namin makakalimutan, lalo na yung mga pinagsasabi niya kay Pangulong Duterte na baka magkatotoo daw yung sa ICC. Yung nangyari, siya pa nauna. Hindi sa ICC nga lang, hindi sa ICC, kundi sa kabilang buhay. Kaya ako, mas gugustuhin ko mapunta sa ICC kaysa sa kabilang buhay. Mas okay na siguro sa ICC muna, malamig-lamig. At medyo iba yung klima dun kaysa dito sa Pinas. Dito sa Tagaytay, medyo malamig-lamig kaya hindi mo masyadong dama yung init, no? Ewan ko dito. Yan na, hayaan mo na yan, no? Iba naman, ito naman, no? Sabi nito, alam mo, tawang-tawa ako dito nung nabasa ko tong sinabi ni Sir Jay Sonsa. 4-star PNP General, PNPA. Tatanggalin mo yung P, tanggalin natin yung P. NPA. 4-star PNPA General and prosecutor ng KOJC at SMNI, ginawang traffic enforcer at lead street sweeper BBM brand loyalty. Kaya to si Auntie Claire, baka soon ang mangyari dito, may angat din to ng pwesto. O hindi namin nilalait yung mga
street sweeper ha. Ang inaano lang ho natin dito si Torre lang. Wala naman pong ibig sabihin niya, no. Pero yun nga lang, pagkatapos kang i-promote doon sa pinakamataas na pwesto na maging 4-star general nga, ngayon na isa ka ng leader ng mga sa traffic at mukhang alam ko na kung sino bumulong niyan. Torre, alam ko binulungan ni Maruhas si Marcos Jr. na ikaw dapat ang ilagay diyan kasi ang dumi mo. Hindi mo nahalata yun, Torre. Ang dumi mo daw kasi. Oo, sobrang dumi mo daw kasi kaya diyan ka nilagay. Oo, para medyo malinis-linisan ka naman daw. Pero nakakahiya yun, no? Grabing ginawa dito kay Torre, no? Biro mo pinatungtong siya ng 4-star general sa loob ng 82 days. Kauna-unahan yun sa kasaysayan ng Pilipinas. Eto naman, isang 4-star general na nilagay bilang chief traffic enforcer at leader ng mga street sweeper. Puta na, isa rin to sa history ng Pilipinas. Ano ba yung mga ginawa ni Torre? Ba't napopromote siya sa ganito? Napaka-basic lang. Hindi napaka-basic. Sobrang brutal ang mga ginawa ni Torre. Una-una, yung pambabastos sa isang relihiyon, no? Na ang KOJC at ang isang network ng SMNI at lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. At yung mga miyembro doon kung gaano nila winalang niya at binaboy yung lugar ng isang relihiyon ay isang lugar na matatawag na sagrado at pag-uutos lamang ng ating Ama ang isinasagawa doon sa loob na yun, na binastos yun ni Torre. Binastos, binalahura niya, lahat na ginawa niya doon. Pangalawa, yung pag-kidnap niya kay Pangulong Duterte. Kaya naging 4-star general siya. Ang tanong dito, etong nakakabuisit dahil nakakagago lang dahil kung anong kagaguhan ang ginawa ni Torre para makuha niya yung mga pwesto na yan, ay ganun din ng panggagago na ginawa sa kanya ng Administrasyong Marcos. Utangin na, brand of loyalty ni Marcos Jr. sa mga sa tutusin lang, ang tingin ni Marcos Jr. sa lahat yan, sila Remulla, lahat ng mga galamay ni Marcos Jr., yung mga puppet niya dyan, yung mga congressman, napakaliit lang ng tingin dyan ni Marcos Jr. Tingnan niyo yung kay Torre. Kung nagawa niya nga kay Torre, na ang daming sinunod ni Torre na kawalang yan. At saka ang hirap nung ginawa ni Torre, biruin mo ha, galit sa'yo ang buong Pilipinas. Biruin mo yon. Kasumpa-sumpa yun. Oh. Okay nang magalit. Ako, tanggap ko na, marami akong basher. Mga Dilawan, supporters ng Dilawan, Pinklawan, tsaka Pulangaw. Pero okay lang yun. Sila lang yun eh. Pero yung kay Torre, ang hirap kasi buong Pilipinas ang galit sa kanya. Buong bansa, buong tao sa isang bansa ang galit sa'yo. Ang hirap nun. Tapos, binaboy ka lang nung nag-utos sa'yo. Utang ina. Diba? Deserve yan. Sabing karma. Sabi ko nga sa inyo, eto tandaan nyo to palagi Hindi rin naman po ito pinapanalangin nila Pastor, nila Pangulong Duterte. Hindi nila ito pinapanalangin. Pero tayo mismo ang magsabi na at magpatunay na yung mga gumagago sa kanila. Sa dalawang taong yan, kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Pangulong Duterte, yung dalawang tao, yung lahat ng nangbastos dyan sa dalawang tao na yan, tignan nyo, inuulan ng karma ngayon. Diba? Tingin mo si Akop, patay na. Tingin mo si Torre, sa basurahan. Ay, sorry. Diba? At saka hindi lang yan, marami pa yan. Marami pa ang kakaharapin sila Torre. Hindi, sa ngayon, medyo kampante pa si Torre kasi,
si bossing pa nakaupo. Pero pag napalitan na ang administrasyon, puta na, dyan na nila mararanasan na yung kung ano yung ginawa nilang kahayupan sa bansang Pilipinas at doon sa dalawang tao na yun. Kay Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Doon mararanasan ni Torre lahat yan. Lahat parang isusumpa niya yung sarili niya. Puta na, sana hindi ko na to ginawa. Sana hindi ako nakinig, gano'n. Sana hindi ako naging oto-oto. Hindi lang to makapagsalita si Torre. Alam niya na putang ina na ginawa siyang tanga dito. Hindi lang siya makapagsalita dahil alam niya yayariin siya. Alam niya na baka si Marcos pa magpakulong sa kanya dahil dun sa ginawa niya sa kay OJC, SMNI at sa kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Pangulong Duterte. Diba? Baka si Marcos pa magpakulong. Kaya hindi pa to naimik. Pero alam niya sa sarili niya na tangina. Sising-sisi to ngayon si Torre na tangina sana hindi ko na lang sinunod. Tangina sana ganito na lang. Pero may mga nagsasabi din tuwang-tuwa pa daw si Torre kasi nga hindi daw siya nakakalimutan ni Marcos Jr. Tangina, no? Kawawa, no? Isang general na ginawang katawa-tuwa ng Pilipinas. Isang general na kinakamuhian ng buong Pilipinas. Sang ka dun? Diba? Ang lupit nun. Eto pa. Eto malupit. Tumawa pa itong si John Vic, patay na, tinawanan pa. Wasak ba? Wasak ba? Sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ewan ko dito kay John Vic Remulla, no? Ewan ko dito sa taong to, no? Parang may saltik na din. Parang nakuha na yung pagiging saltik-saltikin ni Marcos, no? Na-adapt niya na eh. Parang nasa kanya na rin lahat eh. Ganyan ba talaga kapag lover boy? Ay. Ito kasi yung sinabi ni John Vic Remulla. Ito yung sinabi ni John Vic Remulla, ba't ganun ang nasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, mga hindi naniniwala pwedeng mag-volunteer itulak doon sa bangin para makita yung parehong resulta ayon kay John Vic Remulla. Gago no? Bakit? Wait lang, John Vic Remulla, bakit ka naghahanap ng tao? Hindi, ikaw na lang. Diba? John Vic Remulla, ikaw na lang kaya? Hindi, ikaw na lang, try mo na, alimbawa, marami ka naman tauhan dyan eh. Tumayo ka doon, tapos itulak ka. Tapos kung ano yung magiging resulta doon sa pagtulak mo, yun na yun, okay na sa amin yun. Hindi, alam naman natin na nagbibiro to, pero yung biro mo kasi John Vic Remulla, yung sinasabi ko sa inyo eh, hindi pamantayan ng taas ng pinag-aralan sa mga taong respetado. Sa mga taong dapat respetuhin at talagang masasabing may pinag-aralan. Katulad na lang ito ni John Vic, alam natin may pinag-aralan, wala naman siya siguro sa posisyon na ganyan kung wala siyang pinag-aralan, di ba? Pero tingnan mo dito sa mga pinagsasabi niya, mukha siyang walang pinag-aralan. Saka saan ka nakakita na anong sasabihin mong una hindi naman natin sa kinakampihan itong si ex-DPWH Yusek Cabral. Hindi naman natin kinakampihan to, no? Pero sa ganitong sitwasyon, hindi mo kailangan magpatawa ng ganito. Kung gusto mo na ganyan pala ang nasa utak mo, hindi ikaw na mismo mag-volunteer, ikaw nakaisip, di ikaw gumawa. Diba? Ganun lang kadali yun. Ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Ikaw gumawa para tingnan natin kung anong resulta. Tinatanong mo pa kami, naghahanap ka pa ng volunteer, ikaw na. O kaya, i-volunteer mo si Marcos. O kaya si Romualdez. Mas maganda kung yung kuya mo. Diba? Total, galit ka naman sa kuya mo. Yun pala maganda. Ayun ang gawin mo. John Vic, total, galit ka naman sa kuya mo. Utusan mo kuya mo na tayo siya doon, tapos tulak mo. Pag kung ano yung resulta na mangyayari kay Boying Remulla, ayun yung
Parang nangyari kay Yusek Cabral. Aslo ang utak mo dong. Oo, kung kailan naging gurang ka, doon nga naging kupal. Kupal no? Ito pa isang kupal. Ito sabi niya. Antonio Trillanes III. Ang ganda ng pangalan, sarap pakinggan, no? Antonio Trillanes III. Pero kung halimbawa mga bagong sibol ka pa lang pag narinig mo yun, na, sino kayang tao yun? Parang popular, parang may dating, parang may bigat, ganun. At Antonio Trillanes III. Diba? So talagang mapapa. Pero pag nalaman mo yung pinaggagawa, pinagsasabi, puta na. Sabi mo, si Trililing, walang kwenta yan. Walang kwenta yan, kupal na yan. Isa din sa mga kupal yan. O sabi niya rito, si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong sa Davao City. Yan Unang-una, yung about dun sa 51 billion na insertion ni Congressman Pulong, may resulta. 'Di ba marami nga nagsasabi na wala naman sanang problema yung insertion na yan. Kung yung pera ay may napupuntahan. Ano ba yung napuntahan ng 51 billion? Tingnan nyo ang Davao City para makita nyo. Sobrang ganda. At isa ako mismo sa nakapatong doon. Sa nakatungtong doon, ilang beses kami nagpunta doon, kaya sasabihin ko ng 101% na doon napunta kung totoo man yung 51 billion na yan. Maganda ang kinahinatnan yan. Ngayon, dito kasi sa sinasabi ni Trililing na jowa ni Saba Queen. Uy, match parang gusto niyang palabasin na si Congressman Pulong Duterte ang nagpapatay kay Yusek Cabral. Yun yung gusto niyang palabasin at yan naman din ang at yan naman din ang nasa script ng mga tangang vlogger, ng mga bayarang vlogger. Yung mga dilawan, mga pulangaw, mga tansu vlogger ngayon, ito yung nasa script na si Congressman Pulong daw ang nagpapatay. Dahil daw doon sa 51 billion. Di nga. Tangina nyo kung ano na. Sa kakasyabu nyo kung ano pumapasok sa utak nyo. Uy, yung isa sa mga, hindi pala, ilan ba sila? 5 ata. 5 vlogger dyan sa Tansuan, puta na, nagdudroga yan. Nagdudroga. May mga record. Pero tsaka na natin lalabas yan. Malapit na na din dumaan yung panahon na pagbabayaran natin sila. Pero yun nga yung nasa script ng mga vlogger na yan, na si Congressman Pulong daw, ayun nga, kasi nga, eto si Trillanes, etong si Trililing, isa din to sa mga nagpopondo sa mga vlogger na yan. Tingin mo, lagi siya ini-interview din. Nakakatuwa, Hindi katulad namin kahit papano, nag-i-interview kami nang hindi naming katulad na lang yan ni Atty. Rowena Guanzon. In-interview namin yan sa Vox Populi sa SMNI. 'Di ba? In-interview namin yan kahit alam namin kakamping. So ganun dapat. Kaso ang nangyayari, nag-i-interviewan, sila lang din. Pare-pare supporters ni Marcos. So lalabas sa bibig nun? Siyempre maayos dahil supporters ni Marcos. Duterte na naman. Sabihin ng mga tao, Duterte na naman. Wala nang bang iba? Duterte na lang lagi. Wala. Ganyan ang script nila Eto nga yung isa sa mga katakatangang tawag dito. Katakataka na litrato or larawan ni Yusek Cabral at etong kanyang driver. Kasi ito, nung December 11,
pumunta ho sila sa ICI. Ay, ba't may palakpak? Pumunta sila sa ICI dahil para alam nyo naman na kung ano yung dahilan kung bakit nagpunta doon si Yusek Cabral. Ngayon, noong December 18, hindi ako nagkakamali, December 18 or December 19, magkasama si Yusek Cabral pa rin at yung kanyang driver. At ayun nga, si Yusek Cabral, yung tinuturo doon. At dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, andito pa rin yung driver. Ngayon, ano yung unang napuna dito? Unang napuna dito ay nagkaroon pa talaga ng panahon na magpa-picture or magpicture etong si driver. Siguro, baka siguro to, ebidensya niya na, oy, iniwan ko dito si madam kasi ayaw sumakay. Pwedeng ganon. Pwede din naman na nagpicture siya para lang masabing wala siyang kinalaman sa anumang mangyayari. Pwedeng ganon din. Ang pangalawa pa, na isa sa mga nasilip ng mga netizen ay yung pare-parehas na damit nung driver ni Yusek Cabral. Kasi ito, nung sa ICI is December 11, ganito pa rin siyang damit. December 18 to December 19, ganito pa rin yung kanyang damit. Hanggang sa namatay, si Yusek Cabral, ganyan pa rin yung kanyang damit. So anong mga hinala? So parang may mga nahaamoy etong mga netizen na parang kasabwat nga etong si driver dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. At ang isa pa dito na yung sinasabi ng pamilya na itong si Yusek Cabral ay wala daw nangyaring foul play doon. Yung pa isang katakataka. Diba? Na hindi man lang kahit siguro ako sa side na ako yung pamilya ni Yusek Cabral, halimbawa pamilya ko to, si Yusek Cabral, halimbawa kahit na sa akin, pag-iisipan ko pa rin talaga ng masama itong driver na to. Ang masakit kasi dito kung magkasabwat ang driver pati ang pamilya, wala na. Yun yung masama. At meron pa nga niya mga picture ito o katulad na lang nitong post ng isang netizen, sabi ni Aymar Ramos, driver ka, iniwan mo amo mo sa gitna ng daan, tapos pagbalik mo patay na, kwento mo sa Lionhead. Ay nako, ayan na yung isa sa mga komento ng mga netizen. Hindi na lang natin pinakita yung hindi ko rin natabunan pala yung pangalan. Para magmukha ring legit, baka sabihin nila gawa-gawa natin Di talagang rin yung kwento ng driver, parang hindi ka rin maniniwala na paano nangyari? Paano nangyari na ba't iiwan mo? Una-una, tsaka hindi ba naisip ng driver na kapag may nangyari sa amo niya, siya yung pwedeng isang kauna-unahan suspect. Diba? Maganda sana nun, total high-tech naman ngayon, ba't hindi na lang siya nag-video? O ito po, katibayan po to, sir. Sir, katibayan po na ako po'y pinapalis ni madam at magpapaiwan po daw siya dito. Diba? So mamaya makikita natin yan sa video ng mga witness kung ano ba talaga yung nangyari. So marami pa yan dito. Eto nga, katulad na lang nito na etong si Saldico, Saldico, mas lalo nang patatahimikin. Papatahimikin kanila. Kailangan mong mabuhay para sa katotohanan. Etong sinasabi ni Atty. Harry Roque, pabor po ako dito. Hindi dahil sa kinakampihan si Saldico Kailangan pa rin managot ni Saldico sa pagiging kawatan niya sa magkakasama yan sila nila Romualdez So kailangan niyang pagdusahan pa rin yun. Ang ibig sabihin nito ni Atty. Harry Roque is kailangan niyang mabuhay ng matagal etong si Saldico is para mapanagot pa yung talagang mga mastermind na alam naman na natin kung sino-sino yung mga mastermind na yan. Yun. Ako kay Saldico, si Saldico hindi na uuwi yan. Tsaka yun nga, may mga bali-balita nga na parang nadakip na nga daw yan.
Parang sa tutusin napanaginipan ko nga yan. Ito na naman. Ito na naman yung panaginip natin, guys. Napanaginipan ko nga yan eh. Ganito nangyari. Si Saldico nahuli na. Nahuli na daw ng mga, alam mo na kung sino yung mga mastermind dito sa nakawan sa pera natin. Nahuli na daw. Ngayon, napaamin itong si Saldico na nakay Yuse Cabral yung mga tinatawag na dokumento na talagang magpapatunay na kasabuat itong mga mastermind na to na iniisip natin. Katulad na lang si Tamba tsaka si Ngagba. Itong si Tamba tsaka si Ngagba, sinabi ni Saldico na kay Yuse Cabral nga daw yung ibang ebidensya. Kaya doon sa panaginip ko, pinatumba na lang etong si Yuse Cabral para hindi na lumabas etong mga dokumento laban kay Tamba tsaka kay Ngagba. Galing ng mga pangalan, no? Tamba, Ngagba. Yun ang panaginip lamang yun. Hindi ba, wala namang katotohanan, yung panaginip lang yun. Pero pwedeng mangyari yun. At eto nga, no? Eto pa yung isa na pinaka na Congressman Libiste, hawak na ang listahan ni Yuse Cabral. Ibinigay sa akin ni DPWH Yuse Cabral ang mga files na naglilista ng mga proponents ng mga DPWH insertions sa buong bansa noong September 4. Patay. Eto na nga. Grabe to. Grabe to. Pero eto total nasa sa'yo yan, Congressman Libiste. Ako'y magpapayo sa'yo na mag-ingat ka. Iba na ang galawan ngayon. Iba na ang galawan ngayon. Lalo't binubulgar mo na nasa sayo ang mga dokumento mapatungkol diyan sa proponents na yan at mga insertion ng iba't ibang mga politiko. Nako, hahantingin ka. Wag naman tayo ay hindi naman nananalangin, pero tayo nagpapaalala lamang kay Congressman Libiste dahil mahirap na eh. Alam natin kung ano yung kaya nilang gawin para lang mapagtakpan yung issue na kailangan nilang harapin. Kahit buhay pa, kailangan nilang, kahit buhay ng iba, kailangan nilang isacrifice para wag silang mabisto. Kaya dapat, Congressman Libiste, mag-ingat ka ng gusto. No, at eto rin yung aabangan natin kung kailan to ilalabas ni Congressman Libiste. So eto pa, marami pa tayo dito. Oo, at eto na nga yung CCTV ha. Mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang katawan at mukha ni Yuse Cabral, mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang CCTV at autopsy report na nahulog siya ng aksidente, mahirap maniwalang nagpakamatay o aksidente siya. Ang sigurado ay pinatahimik siya dahil maraming nasa kapangyarihan ang makukulong dahil sa kanya. So si Sir Greco Bellica pala ay hindi naniniwala ding patay na etong si Yuse Cabral. Na yun din naman din yung opinion ng ibang mga netizen na pwedeng ang nangyari iba ang parang patay na talaga yung tao na inilaglag doon. At pwede rin hindi nga si Yuse Cabral yun. Pwedeng hindi nga si Yuse Cabral yun at dahil pwede din naman na pinatay na talaga din si Yuse Cabral or patay na si Yuse Cabral kaso hindi siya yung natagpuan doon sa tawag dito sa bangin na yun. Sa panahon, sa dami ng pera ng mga kawatan, kahit ano pwede nilang gawin. At sa sobrang hirap ng bansa natin ngayon, yung mga tao pwede nilang isacrifice yung sa kanilang sarili para lang mabuhay yung pamilya nila. Pwedeng mangyari doon kumuha ng bangkay na kawangis or kamuka. Maraming pwedeng ganyan eh. 'Di ba? Tapos inilaglag doon. Tapos set up na kasi magtataka ka din eh. Bakit ayaw ipa-autopsy ng pamilya? Tapos sinasabi wala daw foul play, 'di ba? So
So mapapaisip ka din talaga. At may punto dito si Sir Greco Bellica na ganun talaga. So eto nga ito yung video ng witness at ating panoorin. No, ito po. Ang naobserbahan ko, bakit palaging nagmiminor ang mga sasakyan. Okay. Tapos sinilip ko, nung naubos na yung mga nakapilang mga sasakyan, nakita ko na may sasakyan doon sa pinangyarihan ng aksidente. May sasakyan na nakaparada, hindi ko maano kung anong klaseng sasakyan yon. Okay. May dalawang tao na nasa labas. Yung lalaki, kasi nakapantalon, di lalaki, short hair. Nakatayo, kaharap niya yung isang tao na nakaupo sa barandillas. Babae po yun, ma'am. Siguro, babae siguro yun kasi hindi ko maano kasi maliit na babae. Mahaba yung buhok, ma'am. Parang ganyan. Yun lang naman. Yun. Maliit ba ng babae si Cabral? Kasi doon sa picture, tingnan nga natin hindi sa nawin. Saan na yung na yan? Maliit ba na babae si Cabral? Ay, hindi ito. Wait lang, hanapin natin Saan na yung picture na yan? Kasi parang may katangkaran si Cabral Diba? Parang may katangkaran na Tulad na lang nito. Ayan Ayan may kita natin. Parang may katangkaran. So kung maliit. Mukhang malaki tong driver ni Cabral no? Pero yun ang sabi ng witness. Ano daw? Tawag dito. Maliit daw. So Sa mga past 8 siguro yun ng umaga. Natatandaan mo, ma'am, kung anong kulay yung sasakyan? Basta, hindi ko maano kung basta dark. Dark. Hindi dark na black. Basta lakas din at DJ nasa pwede siguro kasi yung asawa ko nakita niya rin yung sasakyan na yan nagparada doon sa gasolinahan, lampas ng gasolinahan. Nakita niya, inaano niya yung sasakyan kasi sabi niya, sino ba itong tao sasakyan na ito? Sino ang may bisita? Napansin niya. Kasi bumili ng sigarilyo. Nakita niya yung driver na bumaba, nakatsinelas. Kaya ng gabi ng gabing yon, inano niya yung sasakyan at saka yung tao, sabi niya, ito naman yung nagparada doon sa Yun lang. Ma'am, natatandaan mo kung anong kulay ng damit ng nagtambay dito ng umaga? Red. Yung sa babae. Parang yung Hawaiian design niya hindi ko maano yung eksaktong kulay kung red o pink. Sa babae yun, ma'am. Yung nakaupo sa barandillas. Pero yung sa lalaki, ma'am? Red. Red. Yung babae nakaharap dito sa... Hindi. Nakatalikod. Nakaharap dito sa mountain side. Tapos yung lalaki, nag-uusap lang ganito. Ayun, yun lang po. Yun lang ang nakita ko. Hindi mo na nakita na bumalik yung sasakyan or Hindi na. Kasi ang ko, baka nagde-date lang, ganun, nagse-selfie. Nagde-date anong lang. oras mo napansin na wala ng tao doon? Hindi ko na alam kasi hindi na ako lumabas. Hindi na ako lumabas na Yan ang witness, no? So ito naman yung panoorin naman natin tong video, dashcam video. Oo, alam nyo dito, medyo natatawa ako dito sa dashcam video na to.
Kasi bakit ba ako natatawa? Kasi nga, alam niyo yun, first time na basta, ang hirap ipaliwanag, tsaka na, panoorin mo natin. Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral Okay. na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng mga otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Uy, Mula sa Tuba, Benguet, mukhang nakatutok may lang mabubulgar si pa ata na sikretong relasyon. Okay, panoorin natin. Bea? Ay, si Bea. Pia sa pag-iimbestiga o sa Go, pag-iimbestiga ng Bea. PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Okay. kabilang na sa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang So, ito yung dashcam. Oo, so tingnan natin ha. dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng Yan umaga na. noong December 18. Tapos tignan nyo maigi, ang init, di ba? Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa Ayan na, sino yan? concrete barrier. Uy, sinong nakaupo na yan? Okay? Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ito yung isa sa mga nakakatawa dito. Kasi dito sa picture na to, saan yan? Dito sa picture na to at dito sa picture na ito, magkaibang damit ang suot ni Yusek Cabral. Ayun yung pinagkakatakahan ngayon ng katinang likod ko. Diyan sila nagtataka ngayon. Basa pa yung kilikili ko hatip na yun. So, dito kasi parang naka-sky blue ang suot ni Cabral at pagdating naman dito sa isa ay parang kulay pink. Baguio, huminto Ayan, kulay pink na t-shirt. Pero doon sa isa parang kulay blue. muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Ayan tignan nyo kulay pink ha. O, di ba? Kitang-kita kulay pink. Pagdating dito, kulay blue. Ayun blue Di ba? Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, Taas din pala, no? SOCO at Forensic O, Unit. John Vic, tumalon ka na ha. Mag-volunteer ka na, John Vic ha. Ang taas pala nito. Ayan biruin mo yan. Tapos may takot siya sa taas. Diyan pa siya pumatong sa mataas. Ang galing. Isinalaysay Yan So, diyan sa mismong bangin na yan ng mga nagpapatrolyo ang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Ito nga daw na pulis na to, tanggal na daw. Ewan ko ha. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Ba't hindi nyo pinaalis? Meron po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Sabi po nung driver, wala po, nagpapakil lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, Ano yun, lumipad? nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya.
Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may Okay. probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nako. Nakita ang dalawang paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal document, Ba't iiwan ni Cabral yan dyan? Eh di ba hotel lang yan? Ulitin natin na yan, hotel room. O, hotel lang yan eh. Sinong tanga mag-iiwan ng mga gamit ni Cabral dyan? Sorry Parang ang hirap paniwalaan nun. prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit May anong drugs electronic pa. gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral. At dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang Yan Ano daw? Iwasan ng... spekulasyon at hintayin na lang daw ang resulta O hindi pa pwede yun. Ulit-ulit, ano yung sinabi ng PNP? na iwasan ang spekulasyon at hintayin na lang daw ang Iwasan ng spekulasyon ng alin. nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang spekulasyon Okay, ay, hindi nyo pa pwedeng ano yun. Hindi nyo, PNP, hindi nyo makokontrol yun. Kung anong kung anong tumakbo sa utak ng mga tao. Kasi, unang-una, sakop kasi nga to ng issue sa flood control. Hindi pa pwedeng ganun na iwasan. Ba't di iwasan? Diba? Pati ba naman yun pagkakait nyo pa sa amin? Pati ba naman yung kachismis yun Alak ng teting na yan. Chismis yun. Dito naman tayo sa isa. At yung nadamay, ito yung pulis. Pinagtuba Municipal Police inalis ho sa pwesto Nako. dahil sa kakulangang aksyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Nako po. Maria Nadamay pa Catalina nga. Cabral. Magbabalita si Vin Pascua. Inalis sa pwesto ang hepe ng Tuba Municipal Police dahil sa pagkukulang sa naging aksyon kaugnay sa Nadamay pagkamatay ni pa, no? dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na inalis si Major Peter Camsol sa kanyang pwesto dahil natuklasan ng Regional Director ng Cordillera Administrative Region Police na nakaligtan ng Tuba Police na isecure ang mga ebidensya para magamit sa investigasyon sa pagkamatay ng dating DPWH official. Gayunman, mananatili naman si So, Benguet ibig sabihin nawawala yung ebidensya. Ay naku po. Anong klase yun? Police Chief Colonel Lambert Suerte nang magawa nitong makipag-negotiate sa pamilya ni Cabral upang ipa-autopsy ang labi ng dating government official. Magugunitang tumanggi si Engineer Cesar Cabral, ang mister ng dating DPWH Undersecretary sa planong autopsy dahil kinumpirma na nilang labi iyon ng kanyang misis. Sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon, iginiit ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ng autopsy ay hakbang upang malaman ang katotohanan ng pagkamatay ni Cabral at hindi benepisyo ng mga pulis kundi ng mga naulila ng dating DPWH official. This is for the good of everyone. Hindi para sa amin to. Hindi para dun sa nagkamali ng pulis. Hindi para sa for the media. No? This is for the sake of justice. We would like to find out the truth. Si Cabral, 63 anyos na dating Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ay nag-resign sa kanyang pwesto Si Bunuan kaya, kamusta na? Andiyan pa si Bunuan, no? Ayan, bigla lang binalitan, nasa ibang bansa lang daw yun, di ba? makaladkad sa umano'y anomalya sa flood control project. December 17 nang umano'y mahulog ito sa bangin sa Tuba, Benguet at December 17 tas 18 nakita. natagpuang unconscious and unresponsive. Nung December 18, birthday ko pa talaga ha. Ang galing nyo Chumempo. So ito pa yung isang
isang witness. So pakinggan natin sasabihin ni nanay. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to, Wala ano bang na yan, CCTV dyan? mga ganung oras, pataas. Tapos, Ako na maglalabas ng CCTV. natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga tahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan. Kaya sinilip ko yung kalsada. Di pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sumilip? Yun na nga, 8, past 8. Nung nakita niyo po sa Facebook yung itsura, sila po yun. Sila, yung damit. Alam niyo po. Oo, yun na yun. So, kaya sabi ko, ay, siguro yun na nga. Saan po kayo nakatira? Doon, sa dulo doon. Bago lampas nitong tulay. Lampas lang ng tulay. Ito, lampas Opo. ng tulay. Nung umaga po na yun, yung mga sasakyan, parang nagta-traffic dahil sa Oo. kanila. Mm-mm. Normal po ba na may umuupo doon? Wala naman. Sila lang naman. Kahit yung Tapos, ibang turista hindi po dumadaan doon? hindi kasi pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung inaano ko, huwag dito kasi baka mahulugan pa kayo ng Bato. mga bato, ganun. Nung oras na yun, hindi niyo po sila pinuntahan. Hindi. Silip niyo lang. Nasilip ko lang. Kasi hindi ko naman alam na Na may position sa Oo. gobyerno dati. Oo. Sige po, salapa. Grabe, no? So, ito yung sinasabi kong CCTV video. Papakita natin ngayon bago tayo mapunta doon kay Senator Amy Marcos. So, eto. Wait lang ha. Okay na sana. Popost natin muna at lakihan lang natin ito. No? Ano lang natin to ha. Lalakihan lang natin itong video na ito, no? So, kung makikita nyo, may babae ho dyan. Yan, oh, dito naka-sky blue din siya. Sa ibang anggulo naman ho ito ng dashcam. So, play natin. Sana yung play? So, yan, no? Play natin. Okay na sana isang dashcam pero dalawang dashcam nakaka-capture kay Yusek Cabral. Nako, talagang tinatarantado na tayo Convincing na sana yung unang script na nakuhanan ng video. Okay. Una ko pinost ko yun dito. Ngayon eto may nakita ko. Ayan, patalikod naman. Patalikod. Ngayon, mag-focus tayo dito sa subject na to. Sinong tarantadong driver ang hihinto sa ganyan na napaka-kipot na daan sa Quezon Road? Tapos hahayaan mo ang isang napaka-high profile at napaka-arteng undersecretary May punto. na pauupuin lang sa ganyan. Tama. Ikaw bilang kasama mo naman palagi, alam mo naman na siguro yung galaw ng madam mo. Di ka basta-basta hihinto dyan dahil alam mong baka madisgrasya. Tsaka delikado no? Talagang ito yung sasakyan Hindi ka dapat talaga magpa-park dyan. Pagpalagay natin, tumagal sila dito ng 30 minutes. Puta ina.
bawal dyan. Tsaka tingnan mo naman, oh, tingnan mo yung pagka-park mo. Delikado talaga. Tapos, kung iisipin mo ha, dito sa likod yan merong red na kotse dyan. Ano kaya yung red na kotse na yun? Alam mo, dito pa lang questionable na talaga Baka yung kotse na yon, baka doon lumipat si Cabral. Pwede, no? Doon lumipat. Piruin mo nag-park sa curve, sa curve. Napakadelikado dyan. Alam mo, okay pa sana kung ang pagkamatay na ito nabangga. Kasi maraming banggaan talaga dyan sa Cannon Road. Yun, pwede pa. Pero Oo what nga. are the chances na dito sa Cannon Road may tumatalon? Naku, wala. Bihirang-bihira. Ngayon talaga, balik tayo doon sa una nating speculation na buhay pa nga si Madam. Isa pa to tingnan nyo naman yung itsura, napakalapad ng likod. Oh, diba? Mukha ba si Madam yan? Oo nga, no? Kasi sabi nung witness, maliit. Oo nga, no? Tignan nga natin doon sa picture. Oo nga, no? Ang lapad ng likod. Sobrang arte ni Madam, diba? Naka-pink na t-shirt, tapos naka-blue na jeans, naka-crocs. Mapagko-crocs mo ba yun? Napaka-arte. Diba? At tayo naman mga Pilipino. May punto to kasi dito sa... Asan yan? Dito sa picture na to ni Madam ay tawag dito. Ayan, tanggalin natin Ayan, may kita niyo yung sapatos niya naka-heels. So talagang parang malabo nga na mag-crocs. Ewan ko, naguguluhan na rin ako sa totoo lang. Naguguluhan na rin ako dito. Mga hangal naman tayo, dali nating mauto. Dito sa bagay na to, alam mo, subaybayan kaya natin to, tayo na lang mag-imbestiga dito. Kahit na walang mangyari, di ba? Pero at least, hindi tayo basta-basta na papaniwala ng mga ganyan. Dito, hangal lang maniniwala sa ganito. Tignan mo naman, napakakipot ng dyan nag-park. Ngayon, balikan natin si Mang Cardo. Yan ang imbestigahan ninyo. Yun, si Mang Cardo, yung driver ata yun ni Yusek Cabral. Grabe, no? Di alam nyo patagal ng patagal yung issue dito kay Yusek Cabral. Marami nga nag-iisip na parang pinapalabas lang na patay na to. Marami nagsasabi na buhay pa nga ito at pinalabas lang na patay kasi nga maraming hawak na ebidensya. Maraming mga pangalan na masasagasaan. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, kayo, anong may kukomento nyo ho dito? Dito sa ipinakita natin na bagong video ngayon, bagong dashcam na footage na kung saan ay kitang-kita ho na na sa ibang anggulo naman. At sabi nga nung gumawa ng video, parang katarantaduhan na kung saan pa naman doon na delikado mag-park, doon ka pa nag-park. At parang sinasabi niya nga doon na hindi nga daw si Yusek Cabral yung nakaupo na yun. At dito nga, at pinakita na nga natin din kanina na dito nga sa bidyong ito ay kulay blue po ang suot dito sa picture na to. Samantalang yung nakita ho doon sa dashcam tuloy. Sa dashcam ay kulay pink. At doon naman sa pinakita natin kanina na itong video na to Okay na ay dashcam. kulay blue naman. At yun nga sinasabing parang hindi nga daw ito si Cabral. Ang hirap, no? Grabe, no? Lahat talaga kayang-kaya nila gawin para lang sa kasinungalingan So yun, kung ano man ng inyong komento mga banateros, mga kabiyaya, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.